I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang mga tumutuligsa sa kanya na sumailalim din sa neuropsychiatric exam at drug test. Kasama sa mga nais niyang magpasuri ang lahat ng congressional candidates sa 2025 midterm elections, maging ang kapatid na si Paulo Duterte at katunggali nito sa congressional seat na si Congressman Margarita Nograles sa hindi ligtas. Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So dapat ngayon na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat. Nais rin ng Vice Presidente na gawing live sa telebisyon ang gagawing test sa kanila. I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Samantala nananatili naman umanong magandang relasyon nila ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magka-text pa sila nito matapos ang press conference, ngunit naramdaman niya na tila malamig ang pagtanggap sa kanya nito. Meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Hindi naman nagbigay na ng mahabang reaksyon ng pangalawang Pangulo sa mga pahayag ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos at anak ni Senator Amy na si Governor Matthew Marcos Manotoc. I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Kaugnay sa pag-asa ang pakikipag-ayos kay PBBM maging sa mga tumutuligsa sa kanya. Sinabi niya na pag-iisipan niya ito kung hihingi ang mga ito ng tawad sa publiko. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Christ. May namatay doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.